Ito na po ang balita na gugulat sa inyo. VP Sara Duterte, handa nang maging Pangulo sakaling si BBM ay mapababa or mag-resign bilang Pangulo ng Pilipinas. Nako mga kababayan, dahil nga po sa mga nababalitang civilian military junta, military takeover, handa na raw si Sara Duterte bilang number 1 successor na maging Pangulo ng Pilipinas. Nako po, mga kababayan, Malacanang nataranta. Kasi nung nakaraan mga kababayan, merong sinabi si Inday Sara na pinag-aaralan pa daw niya kung ready na siya maging Pangulo. Pero ngayon mga kababayan, matapang na sinabi na ready na akong maging Pangulo ng Pilipinas para ayusin ang Pilipinas. Dahil ang corruption ay abot hanggang impyerno. Nako mga kababayan ko, matindi itong balita ni VP Sara. Ito na po, kumbinsido na daw siya na si BBM ay sangkot at mastermind sa sindikato ng trilyones na pagnanakaw. Nako po, ito na po mga kababayan, panoorin po natin. Matindi po itong revelation na ito. Sabi ni VP Sara Duterte na handa na siyang palitan si Pangulong Bongbong Marcos sakaling kailanganin. Iba na ito sa nauna niyang pahayag sa eksklusibong panayam ng News 5. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Pero kanina, sa isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, anything happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate ng mga successor ng President? In case Are of, you ready, ma'am, na of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Nagbabalita mula sa frontline, Bril. Ayan mga kababayan, nako po, napakatinding mga pahayag ni VP Sara. Handa nang sibakin si BBM. Ibig sabihin mga kababayan, dahil nga po sa maugong na military junta, kung sakali na si BBM ay mag-force resign, si Sara Duterte ang first succession. Siya po ang papalit na maging Pangulo. Kasi nga ayon sa saligang batas, kung sino po yung Vice President at yung Pangulo ay talagang bakante yung position niya, si Sara po yung papalit. Nako po mga kababayan, maganda po ito. Sara Duterte, handa ng palagan. Pag ito naging Pangulo, tapos ang mga buhaya dito. Pati mga butiki na buhaya, ubos. Pati mga sumisinghot,
ng kung anumang pulburon yari dito kay Sara Duterte. Mabubuhay ang kamay na bakal dito. At si Tatay Digong, uuwi yan. Talagang makikipagkape pa yan sa kanto. Sana makauwi si Tatay Digong, mga kababayan. Sana po, pinapanalangin po natin na makauwi. Dahil nga po tila napagkaisahan at talagang pinagtulungan. Yung balita kasi, mga kababayan, 3 trilyon ang budget para itong mga pamilya Duterte mawala po sa landas nila. Yan po yung mga bali-balita. Di natin kumpirmado pero marami pong nagsasabi ng mga kilalang tao na binadgetan itong pamilya Duterte para ma-eradicate sila, mga kababayan. So, ito po ang nakakagimbal. Talagang Sara Duterte, ready na, ready. Napalitan na si BBM. Pag yan nag-resign, handa na ako maging Pangulo. Yari ang mga pulburon dito. Naku po, mga kababayan, malupit na laban ito pag si Sara balik sa tahimik. Yung mga kalye, mawala mga adik. Mga chismosa, mawala din. Mga babaero, chismoso, sugalero, pulbolero, mawawala lahat yan. Mga snatcher sa kalsada, busero, lahat, mawawala yan, mga kababayan. Pag si Sara, pati mga 5-6, wala yan. Pati mga smuggler, pusher, mawawala lahat yan pag si Sara. Pati mga loko-loko na mga pulis. Kita nyo naman yung balita. Ito po yung balita, isisingit lang natin. Ito po, 18 anyos na babaeng hinalay umano ng 14 pulis. Isipin nyo, mga patrolman, mga SPO1 na mga pulis. Kunwari ni raid yung bahay ng isang babae na vlogger. Mga kababayan, isipin nyo, 14 na kapulisan. Nagpupulburon, mga kababayan. Kita nyo po yung mga walang disiplina po ng nasa men in uniform. Sila pa yung gumagawa ng mga krimen. Isipin nyo, sila dapat ang tatakbuhan ng mga sibilyan. Sila pa mismo ang sisira sa buhay ng babae. Isipin nyo, dun mismo sa bahay hinalay. Isisingit ko lang, mga kababayan, paano ba naging brutal? Paano nadungisan ng paggamit ng pulburon ang kapulisan ngayon? Ipapakita ko sa inyo. Ito po yung balita po. Hindi po tayo gumagawa ng mga kwento. Ito po. Isisingit lang po natin, mga kababayan. Expertly flavored longganisa. Ito po. Isisingit lang po natin para malaman nyo na ibang-iba yung kapulisan noon at ngayon. Nung panahon ni PRRD. Nung panahon ni PRRD, kagalang-galang po ang mga kapulisan. Mga nasa sundalo, kagalang-galang. Pero ngayon, mga kababayan, talagang nadadawit po sa mga ganitong mga gawain. Ito po, pakinggan nyo po. Karumal-dumal po ito, mga kababayan na. Ito, isisingit lang po natin ito para kasi related naman yung mga pinag-uusapan natin eh. 'Di ba kay PRRD anti-pulburon ito, pero kay BBM open. Pati mga vlogger na nag-o-online na nagpupulburon. Ginagawa nila para may content. O ngayon, mga kapulisan naman ang dawit. Tignan nyo po, mga kababayan. Grabe pong nangyari. Ang 18 anyos na babae na dumulog sa Napolcom ang 18 anyos na babae na ninakawan daw at hinalay pa ng 14 na pulis sa Cavite. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kanina kausap namin si Attorney Rafael Calinisan. Ang sinasabi niya, isa daw na tiniente sa 14 na pulis ang humalay dito sa menor de edad na babae mula sa Bacoor, Cavite. Tama ba ito?
Tama yan, Zarina. Personal nga nagtungo itong biktima sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM para nga formal ng ireklamo yung binabanggit mong tinyente at 13 pa nitong kasamahan ng mga pulis na sangkot sa umano'y panggagahasa at pagnanakaw sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite nung Sabado. Kusang loob na pumunta sa NAPOLCOM ang 18 taong gulang na si Alias Nena. Siya ang biktima sa umano'y panggagahasa matapos hindi makita sa bahay ang boyfriend nito na target ng drug operation ng mga pulis. Bukod kay Alias Nena, dumulog din sa tanggapan ng NAPOLCOM ang pinsan niya at kinakasama nito na pawang na biktima rin ng pagnanakaw di umano ng mga sangkot na pulis. Sabi ng Bacoor City PNP, isinailalim na sa medical legal ang biktima at nakakuha na rin ng ibang ebidensya sa crime scene. Kumuha rin daw sila ng sample sa nirereklamong tinyente para maikumpara. Sa kabuuan, 8 pulis ang arestado, 6 pa ang nananatiling at large. O, kita nyo po mga kababayan, napakatindi nito, ano? Anong masasabi nyo po mga kababayan? Ano bang sinasabi ng komento? Mga demonyo, dapat mabawasan na kayo. Tignan nyo po. Kalaboso kayo, sayang lang ang aral at exam at training nyo, himas rehas kayo ngayon. Police must remove their slogan, motto. Wala talagang matinong pulis, sila talaga ang the biggest crime syndicate sa Pilipinas. Gawin din kaya sa asawa ng mga pulis na yan, ginawa nila sa babaeng yan. Ano kaya pakiramdam? Or sa mga kapatid nyong babae, gahasahin din para malaman nyo, pakiramdam ng pamilya, ginagawa nyo. Kita nyo po mga kababayan. Matindi po itong revelation na ito. CDO! So ngayon po, ano naman sabi ng mga tao dito sa sinabi ni Sara Duterte na ready na siyang maging Pangulo? O, di ba? Check natin mga kababayan. Yan na, preparado na ang ating Pangulo Sara. The best Pangulo pag kung ito pinalitan si BBM. Balik ang mga investor, sabi ni Cesar. Pwede naman para magkaubusan at ubusan na lahat ng DDS. Ako po, walang ginawa kundi magnakaw. Sino? No way, never again. Ako po, mga kababayan. Dami umiyak. Paano sila ang pulburon nila? Nako, yari ang mga pulburon dito. Wawa naman kayo, mga adik. Tago na kayo. Nako, magtago na kayo pag si Sara ang naging Pangulo. Mga pulburon, boy, yari. Matatanggal lahat ito, mga kababayan. Lahat ng mga may bisyo ng mga pulis. Titino ito. Pag si Sara po ang naging Pangulo, hindi po kukonsintihin ni Sara Duterte lahat ng mga ito. Eh, nakita nyo naman mga kababayan, 14 na pulis. Kunwari, pupunta doon sa kanilang operation. Hindi nakita yung kanilang target. Ang nakita nila yung babae na girlfriend nung target nila yun. Hinalay sa loob. Kita nyo po. Kayo na humusga. Pag si Sara Duterte ang pumalit sa Pangulo, mawala lahat ng krimen na ito. Magtitino ang mga siraulo talaga. Sa totoo lang mga kababayan. Kaya sila natatakot kay Sara Duterte kasi mas matapang pa kay Tatay Digong. Babalik ang kamay na bakal. Sa totoo lang mga kababayan. Ako, naniniwala po ako pag si Sara Duterte ang naging Pangulo, babalik ang katinuan. Lahat po ng mga kamalian sa gobyerno. Lahat ng mga korupsyon mawawala dito sa totoo lang. Mga kababayan, kayo, anong masasabi nyo? I-like, i-share, subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Huwag na rin kayo mag-skip ng ating mga ads para kahit papaano may pangbayad tayo ng internet. Mga kababayan, yan na lamang po yung kasiyahan po namin ng mga vlogger para may pangbayad po ng kuryente. Diba mga kababayan? Okay po, mabuhay. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po mga kababayan.